Ikinatuwa din ng ilang negosyante at sektor ang ulat na wala ng port congestion sa Maynila dahil sa maayos na koordinasyon. Kaugnay po nito, sinabi naman ng Philippine Ports Authority na may inilabas na kautusan ng Bureau of Customs kung saan nakasaad na pagmumultahin ang shipping lines na hindi maglalabas ng empty container vans. Ang ulat mula kay Julius Disamburon. Positibo ang naging tugon ng ilang negosyante sa anunsyo ng Malacanang na wala ng port congestion sa mga pier. Base sa pinakahuling datos, mababa na ang pagkakasalansan ng mga container vans sa mga pier sa Maynila. Makikita mo na bawasan na talaga ang port congestion. Walang duda dyan. Kaya lang ang problema, nung pagbalik, kaya naman unang-una, bakit ganun pa rin ang singil ng mga shipping lines? Kasi kung tutusin, kung less ang port congestion, dapat pabawas na rin ang singil ng shipping line. Nakatulong din ang nagdaang pagdiriwang ng Chinese New Year sa pagbaba ng bilang ng mga unloaded cargo sa mga pier. Mula aniya sa 50 ay tuluyan ang bumaba ang bilang ng mga kargamentong naiipon. Bukod sa mga hakbang na ipinatutupad ng gobyerno, gayon din ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor para maibsan ang port congestion. Aminado ang Philippine Ports Authority o PPA na nakatulong nga sa pagluwag ang halos 2 linggong holiday sa China. Pero napapakita lamang na yung malaking kabawasan ay nung 2 weeks na holiday ang China. So ibig lang sabihin na talagang napakalaki ng inaangkat natin galing sa China. Pero ang pinoproblema pa din naman ngayon ng Aduana Business Club, isang grupo ng broker at tracking services, bakit naniningil pa din ang mga shipping lines ng port congestion surcharge? Dapat talaga ma-regulate na ng gobyerno ang shipping line na at saka yung hindi lang naman port congestion surcharge, yung emergency recovery surcharge. Yung bang pag ang barko nakapila dyan ng matagal bago sila maka-atraka, maka-berth, yun ang purpose nun . Kung susumahin, aabot sa $250 to $500 ang sinisingil na port congestion surcharge sa kada container van. Ani ng grupo, kung wala ng congestion, dapat wala na din ang sinisingil na ito. Sometimes it's even more, $400, $600. Supposedly, dapat wala na. Tugon ng PPA dito, may direktiba ng ipinalabas ang Bureau of Customs na magpapataw ng sanksyon at multa sa mga shipping company na hindi tatanggap ng mga empty container vans. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.